Trending nga ito sa social media ang pagkasawi ng isang stand-up comedian na kilala bilang Gold Dagal matapos barilin bago sumampa sa stage para mag-perform sa Pampanga. Ito ang kinumpirma ng Project Jade, isang non-profit organization na tinutulungan ni Dagal. Sa ulat, may natatanggap na umanong mga banta sa kanyang buhay si Dagal bago ang insidente, pero hindi niya ito pinansin. Nakilala sa social media si Dagal hindi dahil sa kanyang mga biro laban sa isang religious group at hinangaan dahil sa kanyang komentaryo tungkol sa human rights at paglaban sa mga abusado sa kapangyarihan. Patuloy ang investigasyon sa insidente at pagtukoy sa pagkakakilanlan ng suspect sa pamaril. Balikan natin yung joke ni Gold Dagal para sa Iglesia ni Cristo. Na sabi nga ng newscaster na nagpasikat sa kanya. At ito rin ang ginawa nilang dahilan ng pagkamatay niya. Panoorin muna natin at talakayin natin yung mga bintang para sa Iglesia ni Cristo. Pero, may mga mas okay naman na religion siya. Pero, may aircon sila eh. Diba? First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig, no? Cool. Cool to. Ito, narinig nating tumatawa yung mga audience. Masaya sila sa ginawa ni Gold Dagal na pagsabi ng Iglesia ni Cristo ay kulto. Dahil marami naman talagang nagbibintang na kulto ang Iglesia ni Cristo. Pero kung pag-aralan mo ng mabuti ang Iglesia ni Cristo, makikita mong hindi ito isang kulto. So ituloy natin yung palabas ni Gold Dagal. Pero nagtagal din kami 3 years ng ex ko na yun. Kaya nung naghiwalay kami mga tanong ako sa sarili ko, like, isa na doon yung ano nang gagawin ko ngayon sa mga slack sa cabinet. Dito naman nagtawanan yung mga tao sa tanong niya kung ano daw ang gawin niya sa slack sa cabinet. Ngayon, pwede nang gamitin yun ni Gold Dagal ulit. Sa iglesia kasi, pag sumasamba ka, slacks ang sinusuot mo. Talagang formal kasi para sa amin, haharap kami sa Diyos tuwing pagsamba. Kaya formal ang attire namin. So ituloy natin yung kanyang joke. May mga nagtatanong sa akin, paano ko daw napasagot, paano ko niligawan. Nirekta ko lang talaga yung feelings ko. Ganun lang kasimple. Like, sinabi ko agad sa kanya, alam mo, I love you, Eduardo Manalo. Like, kailangan ipaalam mo na mahal mo yung founder, di ba? Si Ka Eduardo Manalo po ay hindi founder ng Iglesia ni Cristo. So mali yung research ni Gold Dagal dito. Tuloy natin. Pero pag tinignan mo mukha ni Eduardo Manalo, Ito na yung isa sa masakit na parte ng kanyang joke na hindi magandang epekto sa buhay niya. Mamaya i-share ko sa inyo ang isang pangyayari din sa Biblia kung saan nanuya ng isang lingkod o isang leader sa bayan ng Diyos ang mga bata. Bata yun ha. Pero may nangyaring masama sa kanila. So tuloy muna natin yung kanyang joke. mukha lang siyang unsuccessful na abogado. Diba? Alam mo yung nagnonotaryo lang. Tapos nag-away kami ng ex ko niya, sabi niya, at least totoo si Eduardo Manalo. Correct.
unang meet ko ng mga magulang niya, medyo kinabahan ako. Like, di ba, tawagan nila ka Julio, ka Maria. Akala ko mga NPA sila. Nito gusto ni Gold Dagal na idikit yung Iglesia ni Cristo sa NPA. Pero hindi naman mangyari yun eh. So, tuloy. Pero shortcut lang siya for kapatid. Yung tawagan nila, di ba? Kapatid. Ganyan. Tama siya. Sa tagal namin nadala ko sa pananalita ko yung kapatid. No? Like, yung pananalita, yung word na yan. One time nadala ko sa kama. Habang nagsisex kami, papaungol ako na, shit, sarap mo kapatid. Mo kapatid. Itong mga bagay na ito, sinasabi ni Gold Dagal ito dahil alam niya na sa Iglesia ni Cristo, yung sex outside of marriage ay pinagbabawal. So, kasintahan pa lang sila, sabi niya. Kaya pinagmamalaki niya yung ginawa niya para mapasama yung babae. So, ituloy natin. Diba? Can't spell incest without INC. Diba? Ayun, sinasabi niya na, parang sinasabi niya ang incest existido sa Iglesia ni Cristo. So, pero kung titingnan natin yung mga records ng mga gumagawa ng ganyan, alam nyo kung anong religion ang involved sa mga gawaing ganyan. Yung part ng kanyang joke na tinuya niya si kapatid na Eduardo V. Manalo ay isang joke na pinakadelikado sa act na ginawa niya. Kasi nakatala na ang mga ganitong bagay, ganitong mga joke, nakatala na sa Biblia at may mga pangyayari na mangyari sa sino mang gumawa nito. Silipin natin ang nakasulat sa Biblia. Tingnan natin sa Biblia. Ito na, mula sa Jericho, pumunta siya sa Bethel. Sa daan, may mga kabataang lumabas mula sa bayan at pakutyang sinabi sa kanya, "Umalis ka rito, kalbo. Umalis ka rito, kalbo." So, tinuya ang leader ng bayan ng Diyos. Tinawag siyang kalbo. Nilingon niya ang mga kabataang iyon at sinumpa sila sa pangalan ni Yahweh. Mula sa kagubatay, lumabas ang 2 babaeng oso at nilapa ang 42 sa mga kabataang kumukutya sa kanya. Ito, pangyayari sa Biblia. Mga kabataan ito kinutya yung lingkod ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos na lapain ng lobo. So, yung pangyayaring ito, nakatala na sa kasaysayan ng Biblia. So, kung ganito rin ang ginawa mo, nangungutya ka ng lingkod ng Diyos, ibibigay ka ng Diyos sa kamatayan. So, sino ang may kasalanan nito? May isang Facebook page na kaalaman ang nakasulat, stand-up comedian na si Gold Dagal, pinagbabaril matapos sabihing malamig sa loob ng kapilya ng isang relihiyon sa Pinas. Di naman totoo itong sinabi niya dahil si Gold Dagal nga ay hindi pa nakaakyat sa stage, mag-show pa lang nang siya ay binaril. So, hindi magandang bintangan mo yung isang religion na kinukutya niya na siyang namaril agad. Sana imbestagahan ng mabuti ito ng pulisya para lalabas na kaagad ang katotohanan. Ang mga ganitong bagay ay hindi bago sa Iglesia ni Cristo. Dahil pag may pinapatay sa Pilipinas, kung hindi sa kilalang politiko binibintang nila ito sa Iglesia ni Cristo. Katulad ni Father Richmond Nilo na namatay rin. Parating sinasabi ng mga mapanirang puri na mga preacher ng Iglesia ang pumatay kay Father Richmond Nilo. Pero nang matapos ang investigasyon, siya ay pinatay ng kapwa din niya kasamahan sa kanilang religion. So, ang mga bagay na ito ay nais
nirecord namin para kapulutan ng mga aral ng bawat taong nangungutya sa isang religion. Ang ginagawa ninyong ganyan ay nakasulat na sa Biblia at ang mga ganyan ay mayroon ng kaukulang parusa. Bago ko tapusin ang vlog na ito, gusto ko ring i-share sa inyo ang isang talata pa sa Biblia para malaman nyo kung ano ang Iglesia ni Cristo, sino ang pumoprotekta sa Iglesia ni Cristo. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sinumang lumaban sa iyo. Ang lahat ng nagagalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya at malilito. Ang mga lumalaban sa iyo ay mapapahamak. Yan po ang talata ng Biblia na gusto kong iiwan sa inyo. At alalahanin niyong lagi, ang Iglesia ni Cristo po ay protektado po ng talatang ito ng Biblia.